Ayan, sa mga tropa pits natin yan, ito na yung ating disc brake caliper. Sa mga may issue na kagaya nung napanood nyo na umiingit-ngit kapag nagpipreno na parang may naiipit. Ang solusyon dyan mga tropa pits, linis-linis lang. Ayan, tatanggalin natin yan. Kailangan natin linisin mabuti yung ating caliper at lagyan natin siya ng grasa. Dahil baka natutuyo na. Saka yan, tatanggalin din natin yan. So, pag babaklasin natin yan, para malinis natin yung loob ng preno natin. Kasi yun yung mga nagkukos ng langit-ngit. Mamaya ipapakita natin, no? Ayan, sa mga tropa pits natin, hindi lang dito sa likod kadalasan nangyayari yung mga langit-ngit na yan. Nangyayari din naman yan sa harapang gulong. Basta mga naka-disc brake na gulong, lahat yan nangyayari. Pero hindi naman malaking issue yan. Kasi sa totoo lang, lahat yan nangyayari talaga sa mga naka-disc brake na motor. At hindi naman natin masasabi kung kailan darating yung langit-ngit na yan, kung kailan magkakaroon. Pero hindi na malaking issue yan, no? Huwag tayo mag-alala. Linis-linis lang naman ang kailangan natin dyan. Actually, itong motor na to, itong sniper natin, wala pa isang buwan naglangit-ngit na siya. Pero huwag kayong kakabahan, no? Kasi hindi naman malaking issue yun. Saka hindi naman siya ganun kadelikado. Pero mas maganda malinis natin para hindi makayod yung pinakaplato ng preno natin, no? Kasi pwede rin siya magasgasan. Ayan, so luwagan na natin yung tornilyo. Tatanggalin na natin. Ayan, so nabaklas na natin. Ngayon kumuha tayo ng basahan, tapos ilagay lang natin din yung mga binaklas natin para hindi mawala, no? Saka hindi madumihan. Ngayon, sunod, ito naman yung bubuksan natin sa parte ng gulong. Pagka lumuwag naman na, pwede naman na natin kamayin yan. Ayan, kapag natanggal na, ay tabi lang natin ulit dito yung pagkakasunod-sunod, no, para maiwasan yung mawala yung gamit natin. Saka hindi siya madudumihan kapag meron tayong basahan. Pagkatapos, itong kabila, hahatakin natin yan, no? Pwede tayong gumamit ng pangontra din dyan. Wow, hahatakin natin siya. Kahit hindi naman natin siya tanggalin ng buo, kahit yung kalahati lang. Kasi yung tatanggalin natin yung mismong preno lang naman eh. Yan, kapag okay na, hugutin lang natin pataas to. Yan, madali lang naman siyang tanggalin. Tapos, ilipat natin siya rito sa kabila. Ayan, kahit hindi na natin paklasin yung mga tubo o yung hose, no? Kahit hindi na natin tanggalin. Mga tropa natin dyan, maglagay tayo ng basahan dito sa ating cover ng tambucho, no? Kasi para hindi magasgasan yung cover natin kapag nag-aayos tayo ng preno. Pagkatapos yan, ito mga tropa pits, sungkitin lang naman natin tong brake pad ata tawag nila dyan, no? Para bumuka. Ayan, sungkitin lang natin siya. Tapos sumunod, meron tayong screw dito sa gilid. Ayan, luwagan lang natin yan. Kapag natanggal natin yan mga tropa pits, meron pa yan sa loob. Wrench tools naman yung gagamitin natin para doon. Ganun lang din, tatanggalin natin para mahuhugot natin yung pinaka brake pad nya. So pagkatapos na natin luwagan, no, pwede naman na natin siya bunutin. Ayan, hahatakin lang naman natin mga tropa pits. At pagkatapos niyan, eto na. Tatanggalan natin yung mismong pad niya. Pad, yung pinaka-brake pad na kapal-kapal pa, no? Kasi bago pa eh. Pagka natanggal naman na natin yan, ito naman yung sunod. Yung ayan, yung pinaka-bahay-bahay niya tawag niya. Ewan ko kung tawag niya mga tropa pits, basta yan na yun. Tapos itong dalawang butas na yan mga tropa pits, lalagyan natin ng grasa yan, no? Pati itong kabila, yan, lalagyan natin ng grasa. Kasi tumitigas yan, iba nanunuyo yung mga grasa dyan. Nagkakadumi. Ngayon, nagkukos din ng mga langit-ngit. Sa ito, tapakan muna natin yung preno para lumabas itong pinaka-drum nya. Yung pinaka-drum nya na tumutulak doon sa pad. Ngayon, kapag lumabas na siya ng konti, kahit kalahati lang, lagyan natin siya ng konting grasa. Yan, linisan muna natin. Ngayon, pag nilagyan natin siya ng konting grasa para maiwasan din yung no? Para kahit paano maging smooth yung galawan niya. Pero wag sobrang daming grasa, yung tama lang naman. Kahit mga konting-konti lang. Ang mahalaga, maging smooth lang yung laro niya. Kasi para maiwasan natin yung mga ingay na
parang naiipit. Kasi minsan yan habang tumatagal, kinakalawang din yan. No? Yung iba naluluma, nadulumihan. So, yun lang. Tamang grasa lang. Huwag masyado madami kasi kapag madami, pwedeng kapitan kasi mga tropa pits ng dumi. So, ganun. Iingay pa rin siya kapag madumi. No? Kaya tamang konting grasa lang. Ayan, kapag okay na, nalagyan na natin ng grasa, pwede na natin i-push pabalik yung yung bilog na yan, yung pinaka-drum na yan. Ayan, hanggang sa magpantay siya. Ayan, okay na. Ayan, pagkatapos, punas-punasan na rin natin. Total, nabuksan naman na natin, no? Pasensya na mga tropa pits, hindi ko alam yung mga tawag sa mga parts dito kasi di naman tayo mekaniko, no? Pero at least may idea tayo kung paano natin lilinisan. Tapos itong pinaka-tanso niya dyan, nilagyan ko rin ng konting grasa. Yung konti lang kasi dyan nakapatong yung yung brake pad natin. Yan, pati ito mga tropa pits, lagyan na rin natin ito ng grasa. Kabilaan yan, lagyan na rin natin, no? Ito kahit medyo marami ng konti, pero wag lang sobra, no? Wag yung nag-uumapaw siya. Yan. Yung nilalagay ko palang grasa mga tropa pits, top 1 grease, no? Yan. Yung mga kumalat-kalat dyan na sobra, punasan natin para hindi siya duyutin kasi makakapitan din ng alikabok yan kapag nasobrahan yung lagay natin ng grasa. Ayan. Ayan yung mga papahiran natin. Yan, pahiran natin yan para madulas, para maganda yung darog ng preno natin, no? Mga tropa pits. Ayan, so kapag okay na, nailagay na natin na maayos yung grasa natin, pwede na natin siya ibalik. No, kung paano natin binaklas, ganun lang din naman yung pagbalik natin mga tropa pits. Suksok lang natin to ulit dyan. Ayan, kapag okay na, lagyan din natin to ng konti. Pero ito, konting-konti lang ha. Kasi nakapatong lang naman din yung brake pad. Huwag naman masyadong madami. Ayan, so pagkatapos natin yung brake pad natin, kapag madumi, pwede natin is-isin to, no? Hanggang sa matanggal yung dumi. So ayan, magkaroon siya ng bangas yung brake pad natin. Isa rin niya sa mga nagiging cause ng lagit-ngit ng preno natin. Tapos ito sa likod, yung may parte na guhit na bilog na yan. Guhit tuloy. Yan, lagyan din natin ng konti yung paikot na yan. Kasi dyan tumatama yung drum kanina na nilinis natin. Yung tumutulak sa kanya. Ngayon, kapag kinakalawang kasi yan o madumi, pwede rin siya mag-cause ng ingay. So, lagyan natin siya paikot, konti lang. Pero wag naman lahat, no? Yung parte lang na mayroong bakat na yan. Ayan, so pagkatapos mga tropa pits, itong pinakalock niya, yung parang stick na yan, makikita mo yung may bakat dyan, no? Dyan kasi tumatama yung sa brake pad, yung may pasukan, yung pinakalock niya yan eh. Yan, nilagyan ko na rin ng konting grasa para maganda yung play niya. Kasi baka isa rin niya sa mga nagkaano ng ingay, nagka-cause ng ingay. Pagkatapos, isuksok na natin siya dito, ibalik na natin siya. Pagkatapos niyan, ito, yung brake pad na yung may kanina may bakat na bilog, no? Yun yung mauuna. Pasok lang natin siya. Kasi tulak lang natin tong lock. Kahit kalahati lang para hindi malaglag itong brake pad natin. Ayan. So kapag kaganyan, pwede natin isalpak pa tong isang kabila. Yung isa pa. Yan, madali lang naman ikabit yung mga tropa pits. So kapag nakaganyan na, pwede natin i-push tong lock. Ayan. So kapag na-push na natin, kunin natin ulit yung Allen wrench, higpitan na ulit natin siya. So ganun lang naman. Yan, pagkatapos, saktong higpit lang mga tropa pits. Di naman natin kailangan sobrang higpit yan, no? Pagkatapos, ibalik na natin yung isa, yung maliit, yung kulay team. Ito, balik lang ulit natin. Tapos ganoon din, saktong higpit lang din mga tropa pits. Okay na yung higpit mga tropa pits. Ito, itulak lang natin ulit para bumukas tong brake pad natin, no? Pabubukahin lang natin siya para magkasyaran sa brake plate ata yun, yung pinaka-plato-plato ng preno natin. Ayan, so pagkatapos niyan, dating gawi, salpak lang ulit natin. Huwag natin kakalimutan ito, dapat sakto to dito sa may butas ha. Kasi baka magkamali kayo ng kabit. Ayan, so kadahan-dahanin lang natin yung pagbaba. Ngayon, huwag natin kakalimutan itong itong bilog na to, baka mamaya hindi natin maisalpak, no? Ayan, kapag naisalpak naman natin yan, yan, so ganyan lang. Yan, pagkatapos balik na natin itong pinaka-bracket na sa dulo. Yung pinagkakabitan ng tornilyo dyan. Ayan, ibalik na natin yung mga tornilyo. Higpitan na natin gamit yung kamay. Ngayon, kapag nahigpitan na natin, ayan, wag muna natin isagad yung higpit, no? Sabay-sabay na lang natin mamaya. Saka kung higpitan na natin siya, yung sakto lang, wag masyadong
sobrang higpit. Ayan, okay. So ito naman yung next natin mga tropa pits. Ay pasok na natin ulit yan. Ayan. Ayan, pagkatapos balik na natin to ulit tong washer. Salpak lang natin ulit yan. Tsaka itong lock natin. Medyo hatakin natin ito ng konti yung gulong para ma-align siya. Pagkatapos nyan, pwede na natin higpitan mga tropa pits. Ayan, pati nung nasa taas, pwede na natin higpitan. Yung saktong higpit lang mga tropa. Ayan, kapag nahigpitan natin, ayan na. Ayan na matatapos mga tropa pits, no? Ayan. Kung mapapansin natin mga tropa pits, maganda na yung ano niya, hindi siya kumakagat kasi nga tama yung pagkalagay natin. Ayan, sa mga tropa pits natin yan, dahil nalinis ko na yung preno ni GMC, ayan, mawawala na yung ingay na parang may naiipit kada nagpe-preno. So kadalasan nangyayari talaga yon, lalong lalo na kapag maulan, laging nadudumihin yung mga caliper natin. So pero yun lang naman yung paraan mga tropa pits, nililinisan lang naman. Sa mga tropa natin dyan na naka-experience ng ganong issue, no? Actually, hindi naman talagang malaking issue yun. Ngayon, kahit sabihin man natin na nalinis na natin yung caliper natin, bumabalik at bumabalik yung langit-ngit na yan, no? Kasi normal at normal talagang nadudumihan. Yan, saka kung bumalik man siya, hindi naman ganon kabilis, no? Matagal din. Pero yun lang din, lilinisan mo tapos mawawala na rin. So, ganun lang naman mga tropa pits. So, hanggang dito na lang tayo. Sinare ko lang kung paano ako nilinisan yung disc brake ni GMC kasi nga nag-iingay na siya. Ayan, so maraming salamat sa mga tropa pits natin dyan hanggang sa muli. Ayan, maraming salamat.